Isang magandang gabi sa ating mga subscriber. Isa na namang kwento ang inyong mapapakinggan. Ito ay pinamagatang Pamanang Bahay ni Lolo sa Kanyang Apo. May isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. Ang bahay na iyon ay pagmamay-ari ni Lolo Ernesto, isang kilalang matanda sa baryo na iginagalang dahil sa kanyang karunungan at kabutihan. Matibay ang pagkakagawa ng bahay, may mga bintanang kapis, malalaking haligi ng nara at bubong na yero na kahit ilang ulit ng dinaanan ng bagyo ay nakatayo pa rin. Noong si Lolo ay pumanaw na, iniwan niya bilang pamana ang bahay sa kanyang nag-iisang apo na si Miguel. Bata pa si Miguel at hindi gaanong nakauwi noon sa baryo dahil sa pag-aaral sa lungsod. Nang kanya nang tanggapin ang bahay, sabik siyang manirahan doon upang alagaan at alalahanin ang lahat ng alaala ng kanyang lolo. Ngunit hindi inaasahan ni Miguel na ang bahay na yon ay may tagong kababalaghan. Mga unang gabi sa bahay. Nung unang gabi pa lamang niya roon, ramdam na agad niya ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Habang natutulog, tila may mga yabag na naririnig sa lumang sahig na kahoy. Minsan ay may tunog ng nagbukas na pintuan kahit alam niyang isinara niya lahat bago matulog. Kinabukasan, nagtanong siya sa ilang matatandang kapitbahay. Wika nila, "Miguel, ang bahay na yan ay hindi lamang tahanan. Yan ay puno ng alaala at hindi lahat ng alaala ay kayang tanggapin ng bagong panahon. May mga nilalang na itinuring na bantay ng iyong lolo roon." Mga lihim ng bahay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang nadiskubre ang mga hiwaga ng bahay. Sa lumang baul ng kanyang lolo, nakatagpo siya ng mga papel na naglalaman ng orasyon at mga dasal. Mayroon ding kakaibang anting-anting na tila gawa sa bato at kahoy. Isang gabi, nagising siya nang maramdaman niya may malamig na hangin na dumaan sa kanyang silid. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang anyo ng isang matandang lalaki na kahawig ng kanyang lolo, nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito nagsalita, ngunit itinuro ang lumang aparador sa sulok ng kwarto. Nang kanyang lapitan iyon kinabukasan, natagpuan niya ang isang nakatagong lagusan patungo sa ilalim ng bahay. Doon niya nakita ang mga lumang gamit, kahon ng mga lumang larawan at ilang bagay na tila ginagamit ng kanyang lolo para sa panggagamot at pangprotekta. Mga kababalaghan, simula noon, mas dumami ang mga kababalaghang kanyang naranasan. May mga tinig na bumubulong tuwing gabi, mga anino na gumagalaw sa dilim at mga biglang pagbukas ng mga bintana kahit walang hangin. Ngunit higit na nakakatakot ay noong minsan, habang siya'y nagbabasa ng mga lumang sulat, bigla niyang narinig ang malakas na kalabog mula sa itaas ng bahay. Pag-akyat niya, nakita niya ang isang lumang rocking chair na gumagalaw mag-isa. Hindi siya tumakbo. Bagkus ay inalala niya ang mga salita ng kanyang lolo sa isa sa mga sulat, "Kung dumating ang takot, huwag kang umatras. Sapagkat ang tahanan ito ay hindi lamang sa iyo, ito'y tahanan din ng mga espiritong nagbabantay sa ating lahi." Pag-unawa ni Miguel na pagtanto ni Miguel na ang lahat ng kababalaghang iyon ay hindi upang takutin siya, kundi upang subukin kung kaya niya ipagpatuloy ang pamana ng kanyang lolo. Ang lumang bahay ay hindi lamang ari-arian. Ito'y simbolo ng kasaysayan ng kanilang pamilya, puno ng misteryo at alaala. Kaya't natuto siyang igalang ang lahat ng naroroon, maging tao o nilalang. Araw-araw ay nagdarasal siya, nag-aalay ng kandila at ipinagpapatuloy ang kabutihang ginawa ng kanyang lolo sa mga tao sa baryo. Unti-unting naging tahimik ang mga gabi sa bahay. Hindi na siya ginugulo ng mga yabag at anino. Ngunit paminsan-minsan, naroon pa rin ang presensya ng kanyang lolo. Isang paalala na ang pamana ay dapat alagaan hindi lamang sa anyo ng bahay, kundi pati na rin sa mabuting pamumuhay. Aral, ang pamana ay hindi lamang mga bagay na nakikita. Kadalasan, ito'y mga alaala, responsibilidad, at mabubuting halimbawa na iniwan ng ating mga mahal sa buhay. Kung igagalang at aalagaan natin ang mga ito, mananatiling buhay ang kanilang alaala at magiging matibay ang ating pagkatao sa harap ng anumang kababalaghan o takot. Pagkaraan ng ilang linggong pamamalagi ni Miguel sa lumang bahay, akala niya tuluyan ng natahimik ang mga kababalaghan. Ngunit isang gabi, muling gumalaw ang mga bagay na akala niya ay ordinaryo na lamang. Ang pagbisita ng baryo. Isang hapon, dumalaw ang ilan sa mga matatandang taga-baryo. Sila'y may dala-dalang prutas, gulay at mga kandila. Isa sa kanila si Aling Bising, ang matandang kumadrona, ay nagbabala. "Miguel, ang bahay na iyan ay hindi basta tirahan. May iniwang bantay ang iyong lolo rito.
Hindi lahat ay mabuti sapagkat kailangan niyang protektahan ang pamilya ninyo laban sa mga masamang nilalang. Nalito si Miguel, ngunit nakinig siya. Ang pagbabalik ng kababalaghan. Kinagabihan, muling narinig ni Miguel ang mga yabag sa sahig. Ngunit ngayon, hindi lang basta tunog. Mula sa pasilyo, nakita niya ang isang maitim na anyo, mahaba ang buhok at tila nakalutang sa ere. Ang nilalang na iyon ay dumiretso sa lumang aparador na tinuro ng kanyang lolo noong una niyang gabi. Kinabukasan, binuksan niya muli ang aparador. Sa likod ng mga lumang damit, may nakita siyang kahon na nakabalot sa telang pula. Nang buksan niya iyon, isang matandang agimat ang lumabas, maliit na bato na may ukit ng mga simbolo. Kasama nito ay isang sulat mula sa kanyang lolo. Miguel, kung sakaling dumating ang oras na ikaw ay haharap sa dilim, gamitin mo ang agimat na ito. Ito ang susi upang makilala ka ng mga bantay at hindi ka nila saktan. Ngunit tandaan, huwag mo itong gamitin sa kasamaan sapagkat babalik ito laban sa iyo. Ang pagpapakita ng bantay. Kinagabihan, dala ang agimat, nagdasal si Miguel at nagsindi ng kandila. Muli siyang nakarinig ng kaluskos at mga yabag. Ngunit sa halip na matakot, hinawakan niya ang agimat at buong tapang na sinabi, "Kung kayo ang bantay ng aming tahanan, ipinagpapatuloy ko ang iniwang pamana ni Lolo. Hindi ako kaaway." Unti-unting lumitaw sa kanyang harapan ang isang higanteng anino, may pulang mga mata at malalaking kamay. Ngunit imbes na umatake, ito'y lumuhod at unti-unting naglaho, iniwan ang malamig na hangin. Mula noon, hindi na siya tinatakot ng mga nilalang. Sa halip, tuwing gabi ay nararamdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi upang guluhin siya, kundi upang bantayan. Ang bagong responsibilidad na pagtanto ni Miguel na ang pamana ng kanyang lolo ay higit pa sa lumang bahay. Ito'y tungkulin na ipagpagpatuloy ang pag-aalaga at pagprotekta, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa mga tao sa baryo. Madalas ay lumalapit ang mga taga-baryo sa kanya, humihingi ng tulong sa mga kakaibang karanasan. May nawawala raw na alaga, may naririnig na ingay sa gabi, o kaya ay nakakakita ng kakaibang nilalang sa gubat. Dala ang agimat at dasal ng kanyang lolo, natutulungan niya ang mga ito. Aral minsan, ang pamana ng ating mga ninuno ay hindi lamang kayamanan o ari-arian. Ito'y pananagutan na ipagpatuloy ang kanilang sinimulan. Ang kabutihan, ang pananampalataya, at ang lakas ng loob laban sa dilim. Kapag natuto tayong tumayo sa ating takot at harapin ang ating tungkulin, ang kababalaghan ay nagiging bahagi ng ating lakas, hindi ng ating kahinaan. Lumipas ang ilang buwan, naging mas panatag na si Miguel sa pamumuhay sa lumang bahay. Ang dating mga kaluskos at anino ay natutunan na niyang intindihin bilang mga bantay ng kanilang pamilya. Ngunit hindi niya alam na may mas mabigat pang pagsubok na darating. Ang banta mula sa labas. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang nagsimulang kumalabog ang mga dingding ng bahay. Ang mga aso sa paligid ng baryo ay nagsiiyakan at ang hangin ay umihip ng kakaiba. Tila ba may kasamang dang. Mula sa bintana, nakita ni Miguel ang ilang nilalang na nakatayo sa dilim ng kakahuyan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang nag-aalab at ang kanilang mga anyo ay malalaki, baluktot at may mahahabang kuko. Sabi ng matatanda, matagal nang tinatangkang pasukin ng mga ito ang bahay ng kanyang lolo, ngunit dahil sa mga dasal at bantay, hindi sila nakalalapit. Ngayon sila ay muling nagbalik dahil alam nilang bata pa si Miguel at baka kaya nilang kunin ang bahay at ang tagong agimat. Ang laban ng gabi, hindi umatras si Miguel. Kinuha niya ang agimat ng kanyang lolo, nagsindi ng 3 kandila at binuksan ang lumang orasyon na iniwan sa kanya. Habang binibigkas niya ang mga dasal, nagsimulang manginig ang buong bahay. Narinig niya ang mga tinig mula sa paligid, mga paalala ng kanyang lolo at mga sigaw ng mga bantay na matagal nang nakatira sa bahay. Biglang bumukas ang lumang aparador at mula roon ay lumabas ang maitim na anino na tila sundalo ng liwanag, mga espiritong bantay na handang ipaglaban ang tahanan. Ang mga nilalang mula sa kakahuyan ay sumugod at nagsimula ang labanan ng ingay, hangin at liwanag. Habang tumitindi ang laban, si Miguel ay patuloy na nagdarasal, hawak ang agimat at naniniwalang hindi siya nag-iisa. Ang pananampalataya ang sandata habang humahaba ang gabi, lalong nagiging mabangis ang mga kalaban. Ngunit napagtanto ni Miguel na hindi lakas ang sukatan ng tagumpay. Kaya imbes na gumanti ng galit, ipinagpatuloy niya ang taimtim na panalangin. Unti-unting lumiwanag ang buong bahay at ang mga nilalang na umaaligid ay nagsigawan at unti-unting naglaho sa dilim ng gubat. Ang mga bantay na espiritu ay muling nagbalik sa kanilang pinagmulan. Iniwan si Miguel na pagod ngunit ligtas.
Ang bagong tagapangalaga kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. Maraming nakarinig ng ingay at nakakita ng kakaibang liwanag mula sa lumang bahay. Lumapit ang mga matatanda at muling nagpahayag ng paggalang kay Miguel. Miguel, sabi ni Aling Bising, ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga. Hindi lamang ng bahay na ito, kundi ng buong baryo. Tulad ng iyong lolo, ikaw ay itinakdang maging bantay laban sa dilim. Tinanggap ni Miguel ang responsibilidad at simula noon, hindi na siya basta isang apo na tagapagmana ng bahay. Siya na ang naging tagapagtanggol ng kanilang lahi at ang lumang bahay ay nanatiling matibay, hindi lamang bilang tirahan, kundi bilang kanlungan ng liwanag at kabutihan. Aral ang tunay na pamana ng ating mga ninuno ay hindi lamang mga ari-arian, kundi ang tapang, pananampalataya at malasakit na dapat nating ipagpatuloy. Ang anumang bahay o lugar ay nagiging matatag, hindi dahil sa lakas ng pader nito, kundi dahil sa pusong handang lumaban para sa tama at kabutihan. Abangan ang susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan. Maraming salamat po ulit sa inyong suporta.